Kamusta mga Repapit? Si Alex Ito at nandito na naman tayo sa aking video na kung saan ina-explain ko mga bagay-bagay na dapat nating ginagawa para kahit man lang sa pang-araw-araw nating buhay, medyo umangat-angat tayo, umasenso tayo, or maaring pag naging effective pa itong mapapaload ninyo or yung idea yung ibibigay ko sa inyo, in within 1 or 2 years lang, pwede kayong maging milyonaryo. So, pakikita natin dito, o nakikita natin dito, meron akong dalawang option. Work or employment, business, negosyo, or racket. In majority, ano nga ba ang pinipili ng mga tao kahit saan lupa-lupa tayo napadpad, lalo na kung Pilipino tayo? Ang pinipili natin dyan ay yung work or employment. Ano nga ba napapala natin sa work at yung business? Dito sa work, halos malaki ang percentage ng downside kesa sa bright side. Dito tayo sa A. Sa A, tied to 8 hours job. Ibig sabihin nun, sinasakal ka niyan sa 8 hours job, nakapako ka sa 8 hours job para lang may ma-provide ka sa sarili mo mismo or number one, sa iyong pamilya. B, more or less effort, the same set of cost ang makukuha mo sa work or employment. Tapos, sa C, no equal time to your family. Wala kang much time kahit sa sarili mo at lalo-lalo na sa pamilya mo, na kung saan very important itong equal time para sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo. Dahil itong equal time na to, asawa mo man at lalo sa anak mo, hindi to kayang palitan at bilhin ng pera. Kaya ito, it's a must-have sa isang taong pamilyado. Hindi dapat natin ito isinasa walang bahala, or lalong hindi natin dapat ito tinetrade sa work or employment sa pag-aakalang pagtatrabaho ay magiging stable tayo. Dahil sa employment, meron tayong sense of security na ipoprovide natin sa pamilya natin o kahit man lang sa mga sarili natin. It's a must-have. It's a must-have thing na dapat natin ginagawa. Equal time para sa pamilya. Nandahil sa work or employment, ang Pilipinas kasi maliit lang ang minimum wage, tapos contractual pa. After contract mo ay wala ka na. Paghahagilap ka na ngayon ng sarili mong butas para mapunan yung pangangailangan ng pamilya mo o sarili mo. So, nangyari dito sa D, napoforce kang work abroad. Napoforce kang magtrabaho sa abroad, or it's a must na magtrabaho ka sa abroad dahil maaring per day or per hour ang trabaho doon at mas malaki ang value ng pera. Pero ang tanong doon, ilang panahon ka ba magtatrabaho sa abroad? Umalis ka ng Pilipinas, baby pa lang yung anak mo. Pagbalik mo, 5 years old na or 10 years old. Hindi mo kilala yung anak mo at lalong hindi ka rin kilala ng anak mo. Nakikilala nyo lang ang isa't isa nandahil sa sabi-sabi lang, nandahil sa picture, nandahil sa Skype, nandahil sa phone, nandahil sa text. Pero yung actual na kinakailangan na equal time ng pamilya mo kay asawa mo man, lalo na anak mo, hindi mapupunan ng work or employment. So, ito isa sa mga real bad side ng work or employment, yung magtrabaho ka abroad at mapawalay ka sa pamilya mo. Ngayon, sa work and employment, ano ba napapala natin? No savings, no future. No fortune na mapapamana sa pamilya natin. Ngayon, dito sa F, habang nagtatrabaho ka sa kung saan man lupa na abroad, lumilipas ang panahon, ay nagkakaroon ka ng much responsibilities. Yung responsibilities mo tumataas, habang ang opportunity mo bumababa. Dahil tumatanda ka, nanghihina ka na, nawawala ka ng much ability para gumawa ng kung anong klaseng trabaho na kinakailangan mong mag-live o mga ganyan at pag-isip. Yung opportunity mo bumababa dahil matanda ka na, wala na masyadong kukuha sa'yo pag matanda ka na. Ngayon, by that time, paulit-ulit kang bumabalik abroad, wala ka naiipon, wala ka napupunta.
Each time kasi na umuwi ka ng Pilipinas, eh kung ano nung ginagawa mo, binibili mo ng mga bagay-bagay, yung mga pinaghirapan mo, pagbili ng iPad, laptop, flat screen TV, motor, mga ganito ganyan, na kung saan halos lahat yun ay ginawa para masira within certain amount of time lang. Kaya worthless ang pagsasayang ng perang gano'n, lalo na yung nandiyan pa yung pautang, pahiram, bigay, pasalubong sa kung sino mang kamag-anak at malapit sa'yo. So, sa G, temporary solution ang binibigay natin sa isang permanent na problema. So, delikado to. Meron kang permanent na problema sa sarili at lalo sa pamilya mo. Pero ang pinangtutustos at pinangpupunan mo doon ay pang temporary solution. Ngayon, ang work or employment ba ay worth it na pag-aksayan ng buong buhay mo? Okay. Punta tayo sa business. Sa business, ang nangyari dito sa business, pag nandito kasi sa larong employment o work, hindi natin masyado naiisip to. Maaaring naiisip natin pero hindi naman natin naisa sa puso nang dahil sa pinoproblema natin itong main concern natin. Capital at pera para mapatakbo ang negosyo. Pero ang tanong, sa A and B and C, ano ba ang kinakailangan natin dyan na pagpunan muna? Ano ba ang talagang kinakailangan natin punan? Usually, ang sagot natin, kailangan muna natin punan yung pera na pangkapital para mag-work ang business. Pero ang totoo doon, mali kayo. Ang tamang talagang pagtuunan ng pansin muna na maging puhunan ninyo, idea. Kailangan meron kayong bright idea, precise, accurate, concrete ideas para magkaroon ng kapital at pera para mapatakbo ang business. Pwede tayo magkaroon ng pera sa pamamagitan ng laway o sa kumbaga metaphor. Pwede tayo magkaroon ng enough fund para makapag-start ng business nang hindi tayo nagwo-work o umaasa sa employment. Maraming way kung magiging open-minded kayo, lalo na kung alam niyo na yung mga ways para kumita online at offline. Ngayon, ang napapala natin sa business, meron tayong endless opportunity. The more effort na ang gawin natin dito, the more cash na ang aabutin natin. So, more cash, mas magkakaroon tayo ng malaking fortune na ipamamana natin sa mga pamilya natin. Sa business, ikaw ang magiging boss. Sa business, ma-enjoy mo ang buhay ninyo. Ma-enjoy mo yung me time mo. Ma-enjoy mo yung equal time para sa pamilya nyo. Ayan ang mapapala sa business. Napakalayo ng mapapala mo sa work or employment. Dito, para nga magkaroon ng pang-start sa business, kailangan magkaroon ka ng malaking idea. Bata, matanda, anumang age mo, walang age limit. Sa employment, may age limit. Dito, kinakailangan mo lang talagang bright idea para magkaroon ng kapital, pera, para ma-start nyo kung anumang business na naiisip ninyo. Kahit na magkaroon kayo ng kapital o pera na nanggaling dito sa work or employment, kung wala naman kayong bright idea, hindi nyo rin maisa sa puso ang pagpasok sa business. Mangyayari ngayon, babalik kayo sa work or employment at yayariin nyo lang yung perang iniipon ninyo sa abroad na pinaghirapan nyo ng ilang panahon. Pero hindi natin totally na isa sa puso to. The more na nayayari natin yung mga perang pinagsikapan natin dito sa work employment, the more na natitira natin yan, the more na uubos yun. Nawawala na yung idea natin na makapasok dito. Hindi na natin na isa sa puso ang business. Kaya mas maganda niyan, i-prioritize natin pagkakaroon ng business. Pagkakaroon ng business, pagtatayo ng business, hindi kinakailangan ng malaking amount of funds para maging capital at para makapag-start ng kung anong klaseng business. Ang kinakailangan talaga natin, big idea, bright, accurate, precise, at real concrete idea para mapagana ang business. Maraming way kung paano gagawin yan kung magiging open-minded kayo.
Pero kung i-explain natin ngayon to dito ay masyadong mahaba na yung video. Kung gusto niyo matuto, gusto niyo malaman yung mga pinagsasabi ko rito, ay panoorin niyo yung mga ilang video ko na kung saan nag-e-explain ako kung paano ba tayo mabubuhay at umasenso ang buhay natin kahit paunti-unti at paano nga ba tayo magkakaroon ng isang business o paano tayo magkakaroon ng kapital pang business sa puhunang laway, sa puhunang maliit lang, sa puhunang galing lang sa basura. So, kung palagay nyo ay informative at interesting tong video na to ay i-click nyo yung subscribe button, i-share nyo tong video ko at the more na gawin nyo yon, the more ako mag-upload ng mga video ganito na interesting at informative na pwede nyong gamitin.